Jackpot! Nakakuha si ka-treasure hunter ng Yamashita Treasure. Magandang balita ito, magandang impormasyon ito para po sa mga kababayan nating treasure hunter sa buong Pilipinas. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo ang isa na naman pong Yamashita Treasure Hunter na nakabingo ng kayamanan. Semento, semento ba to? Semento to. Semento. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsa tayo na mga Ilocano. Mayad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa akon mga kauturan dira sa Bacolod kag Iloilo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakato. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Isang Yamashita Treasure Hunter ang nakabingo na naman. Sa taong ito ay medyo madami-dami po ang mga nakakuha ng Yamashita Treasure na nagbigay sa atin ng impormasyon, nagbigay sa atin ng ilan po sa mga larawan, video at nakachat natin sila kung ano ang kanilang nakuha, no? Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang videong ito para po makapagbigay ng encouragement sa atin pong mga kababayang naghahanap ng Yamashita Treasure. Pero bago yan, tayo po muna ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga subscribers, bashers, no? Haters, no? Yun pong mga against sa atin pong pagbablog. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagko-comments, pagsuporta sa akin pong mga videos, no? At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So tayo na naman po ay magbibigay ng impormasyon tungkol po dito sa Yamashita Treasure, at ito nga ay ang isang balita, no? Isang balita na kung saan atin pong ibahagi sa inyo na may nakakuha na naman po ng gold bars, Yamashita Treasure gold bars, mga gold coins, no? Sa loob ito ng tunnel, hinukay pa nila sa loob ng tunnel at doon nakuha nila ang Yamashita Treasure. Atin po nakachat, no? Matagal na nating nakachat ito noon, hindi pa ito nakakakuha. Panay chat sa atin, panay message sa atin, sinasagot natin, ini-encourage natin para gaganahan. Medyo nawala ng ilang weeks, no? At bigla na lamang nagchat sa atin na bingo na, no? Nakuha na. So bago natin ituloy yan, ang pag-usapan, ituloy natin ang usaping ito, ay tayo po muna ay mag-shout out, no? Shout out po sa nakakuha, no? Hindi natin babanggitin ang pangalan, at sa lahat po ng mga kababayan natin na nagpapa-shout out, hindi na kailangan na ilagay pa natin ang mga pangalan sapagkat madami sila at baka mapuno ang atin pong screen sa dami po ng mga nagpapa-shoutout. Ang iba po ay natatabunan na kasi mabilis yung
pagtakbo ng message sa YouTube channel natin, kaya hindi na natin nakikita yung iba na iipit, no? Tayo nga ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat hindi natin nakita yung iba po ninyong mga mensahe. At kung gusto nyo pong magpadala ng inyo pong mga videos, mga pictures, no, sa Messenger, no? 3 ang aking Messenger, pero yung 2 yun po ang active nyo, Yusuf Yamato. So tayo po ay didiretso, no, continue. At ito nga ay itong nakakuha na naman ng Yamashita Treasure. Ayaw niyang ipabahagi. Kaya limited lang ang atin pong ipina-flash sa screen na mga pictures, no? Maging ang video ay tatakpan natin ng blurred, no? I-blur natin kasi ipinagbabawal niya sa atin na ipakita sapagkat napakadelikado raw. Baka natatakot siya na baka pag-initan siya or mapanganib sa kanyang buhay, sa kanilang buhay, no, kasi marami sila. Ito ngang nakahukay ng Yamashita Treasure ay marami silang sign na nakita sa kabundukan. Ito po ay sa liblib na lugar, no. Hindi natin alam kung ito po ay sa Sierra Madre, Quezon Province, Batangas, Bicol, no? Basta't dito yan sa Luzon, sa kabundukan po ng Luzon, no? Luzon Island. Dito po nila nakuha itong mga Yamashita Treasure na ito, na kung saan isang tunnel po ito, no? Tunnel na napasok nila sa loob. Din nagtatanong siya dati kung ano itong kanilang natuklasan, natagpuan, napasok nila yung maliit muna ang butas, din sa loob ay mahaba, no? Pahaba na tamang-tama lang makaupo. At nung pinakinggan nila ang ilalim sa flooring, ay may narinig silang parang dagungdong ng tubig na dumadaloy sa ilalim. Sabi ko dun sa ilalim ay naroon ang Yamashita Treasure, no? Nandoon sa may tubig. O baka may kwarto doon sa ilalim, may dumadaan na tubig. At posibleng nabutas nila ito, napasok nila ito. Wala naman siyang ibinigay sa atin na detalye kung saan man nila nabuksan ito pong pintuan ng kwarto na pinaglalagyan po ng Yamashita Treasure. Pero may naipakita siyang larawan ng pinaglagyan na konkrito na parang box, no? Ito po ay marami na ang nakapagpadala sa atin ng mga ganitong klasing parang kahon, parang kabaong na pinaglagyan ng mga gold bars, no, na konkrito ng mga Japanese Imperial Army. So i-plus natin yan sa screen. Yan po ang pinaglagyan ng Yamashita Treasure na kanila pong nakuha. Pero duda ako na doon sa loob ng tunnel na kanilang napasok, hindi lang yan. Kasi sabi niya may mga gold coins daw na nakalagay sa banga, no? Nakalagay sa mga banga. Marami siguro ito. Hindi lang ito isang banga, baka madami. Hindi niya ipinapakita kasi karaniwang kasing mga nakakakuha ay hindi dapat magbabahagi yan. Hindi dapat ibabahagi, ipinapamahagi, hindi ipinapakita. Pero kasi matagal na natin itong nakaka-chat, no? Siguro nahihiya naman na itago na lang, hindi sasabihin. Siyempre bilang respeto sa atin pong pagbabahagi, pagkakilala, ay nagbigay siya ng impormasyon na bingo na o nakuha na itong kanila pong hinuhukay na Yamashita Treasure, no? Sana ay para ito sa ikabubuti ng kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan, at makakatulong sa atin pong mga kababayang nangangailangan ng tulong. Kung siya man ay tutulong, depende sa kanya yon. At idagdag natin, no, yung mga katanungan na
gaano kalalim, ano yung mga nakikitang mga sign. Nung una, yung mga sign na ipinapakita ay mga butas lang, mga triangulars, mga may heart shapes, no? Pag mga Yamashita treasure kasi hindi nawawala itong mga triangular, heart shapes, mga parang mga salakot, no? Mga bato na mga malalaki na kumpul-kumpul, ripraps. At doon nga may sikretong lagusan na napasok nila. At nung napasok, nakasarado kasi yun, nung napasok, tumambad yung parang simento sa flooring, no? Na mayroong parang dumadagundong sa ilalim kapag pinukpok. Kaya doon nila nahukay. Wala namang sinabi kung gaano kalalim, wala siyang detalye, no? At ipinagbabawal nga niya na ipopost ito pong video, no? Larawan tungkol po dito sa kanila pong nahukay. Pasensya na po kayo. Ang mahalaga ay naipaabot natin sa inyo, naiparating natin sa inyo na positive, no? Dalawa na yung malalaking nakuha Yamashita treasure sa buong Pilipinas, no, bukod kay Rogelio Rojas, ay dalawa na ito yung nagko-confess, no, nagsasabi. Pero sa dami ng mga nagsasabi, wala pa tayong narinig na nasabing balatuhan ko kayo, balatuhan kita, no? Maliban na lamang na biniro ko sila na baka pwede namang makahingi ng balato dyan. Pero nagbibiro lang ako. Sabi niya, malaki naman ang kita ng vlogger. Depende po yun. Hindi pa naman tayo gaano kasikat, no? Hindi naman tayo gaano kalaki yung mga views natin. Ay nasa 200,000 lang. At kumikita lang ang vlogs natin ng around 5,000 pesos a month. At yun po ay kulang pa yun sa panggastos, no? Pangbili ng mga bigas sa pagdidiging kapag tayo po ay Yamashita treasure hunter. At lalong-lalo na kapag may pamilya, kulang pa yun. Maliit lang naman ang kinikita kapag maliit lang ang mga views ng atin pong YouTube channel. At saka hindi ganun kapatok kasi ang mga treasure hunting kasi hindi naman ito yung mga katatawanan, mga sikat na mga vlogs na kagaya ng mga artista o kung sino pa man dyan, ay limited lang ang atin pong kinikita dito. So hindi nag-i-expect o yung mga nagsasabing mayaman na tayo kasi marami nang nahukay. Yung mga nahukay na nakikita ninyo sa mga vlog natin ay galing yun sa mga treasure hunter sa buong Pilipinas. Mga videos po yun na ipinadala nila, sinishare nila at ini-edit natin, no? Yun ang ipinapasa natin, ipinapakita natin sa YouTube channel kasi mahalaga ma-deliver natin, maipaabot natin yung mga videos ng atin pong kababayang treasure hunter para makapag-encourage, no? At malaman ng atin pong mga kababayang Pilipino, hindi lamang Pilipino, maging sa buong mundo na may ebidensya. Totoo po itong Yamashita treasure, hindi lang kwento-kwento, no? Mayroon talaga, no? At yan patunay yung nakahukay sa Quezon Province, nakahukay na naman ngayon. At mayroon pang iba na mga nakakahukay, ang alam ko ay sa Visayas. Posibleng yung binablog ko dati na nagtatanong sa atin na hindi na nagmi-message ay nahukay na rin yun, no? Sa may Ilonggo banda, no? Sa kundi yun Bacolod, Iloilo, Panay, no? Na kung saan yung sign nga ay parang pagong, parang ahas, no? Na may tunnel pa ilalim, na may nakitang kahoy na nagyiyelo-yelo na sa ilalim. Yung kahoy, guide yun, no? Nakahiga, diretso lang sa ilalim yun at pasuot. Yung sundan lang yung tubig na lumalabas doon. Doon ang gagaling yun, yung mga pinagbabaran ng gold bars, no? So, posibleng nahukay na rin yun. Kasi kung hindi pa nahukay yun, magmi-message pa yun sa atin, hindi na nagmi-message. Ibig sabihin, tahimik na sila, ay may natagpuan na sila. So, yan lang po, no?
Nakakatuwang isipin na mayroon na naman pong mga nakakakuha ng kayamanan. Masaya po tayo na mayroong ebidensya na naman tungkol po sa mga Yamashita Treasure, no? At sa atin pong mga kababayan na gustong mag-share sa inyo pong mga natuklasan, sa inyo pong mga natagpuan, pwede po kayong mag-message sa atin, magbigay po kayo ng inyo pong mga videos, no? Huwag nyo lang lagyan ng inyong mga mukha, no? Takpan nyo lang inyong mga mukha at huwag kayong magbanggit ng mga lugar kung saan ito banda sa kabundukan. So hanggang dito na lamang po, no? Kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay nahingi sa inyo ng sorry. Hanggang dito na lang, ito po ang inyong ka-treasure hunter. Nagpapasalamat, maraming salamat po.